Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat taimtim na nakikinig sa Kanya ang buong bayan. Ang galit ni Kristo ay patungkol hindi lamang sa karumihang bunga ng paglapastangan sa tahanan ng Kanyang Ama, kundi ganun din sa karumihan ng puso ng mga taong naroroon. Ang karumihan ng pandaraya at panlalamang ang siyang nagaganap sa mga oras na iyon. Subalit hindi ito nauunawaan ng mga tao noon, lalo na ng mga awtoridad ng kanilang pananampalataya. Inaakala nila na si Jesus ay lumalabag sa batas ng kanilang lipunan, samantalang ipinamumulat lamang niya sa kanila ang kaliwanagan. Gaya ng nabanggit sa mabuting balita, pinag-iisipan nila kung paano ipapapatay ang Panginoon, ngunit hindi sila nagtagumpay sapagkat pinili ng ilan na maging saksi sa liwanag na hatid ng Diyos sa kanila. Napakahalaga ng imahe ng templo sapagkat hindi lamang ito tahanan ng Diyos, kundi kumakatawan din sa kadakilaan ng Diyos na siyang nararanasan naman ng tao sa angkin nitong kagandahan at karangyaan. Nawa sa buhay rin natin na ang ating mga sarili ay templo ng Panginoon. Nawa sumibol sa atin ang kaliwanagan at katwiran na hatid ng ating pag-ibig at katapatan sa Diyos. Paano mo isinasagawa ang kaliwanagan na buhat sa pananampalataya mo sa Diyos? Magsilbing tagapaghatid ng ningas ng apoy ng pananampalataya sa iba.